Makalipas ang halos 15 oras na prosesyon, naibalik sa Quiapo Church ang imahen ng itim na Nazareno, pasado alas 7 kagabi. Ito na ang pinakamabilis na traslasyon ng Nazareno mula noong 2010. Bakas ang saya sa mukha ng milyon-milyon deboto na muling naipamalas ang kanilang debosyon sa Poong Nazareno. Live mula sa Quiapo, Maynila, may unang balita si Darlene Cai. Darlene, good morning. Good morning, Igan, Susan Mariz mula sa Quirino Grandstand. Sa mga dinaanan ng traslasyon hanggang dito sa Quiapo Church ay talagang ipinaramdam ng mahigit 6 na milyong deboto ang kanilang masidhing debosyon sa Poong Itim na Nazareno kahapon. Masayang-masaya yung mga nakausap namin na muli nilang nasilayan ang poon sa tradisyonal na traslasyon matapos ang 3 taon. Yung iba naman ay nanghihinayang dahil hindi sila umabot. Maaga kasi itong natapos kaysa sa inaasahan. 7:44 ng gabi nang maipasok ang imahe ng itim na Nazareno sa simbahan ng Quiapo matapos ang halos 15 oras na prosesyon. Ito na ang pinakamabilis sa mga traslasyon mula noong 2010. 3 taong walang traslasyon dahil sa COVID-19 pandemic, kaya ganoon na lang ang pananabik ng mga deboto. Kaya bawat kalsadang dinaanan, hindi mahulugang karayom sa dami ng mga namamanata hanggang maibalik ang poon sa simbahan. Matapos ang ilang oras, libo-libo pa ring deboto ang nanatili sa Quiapo. Bakas sa marami ang saya matapos masilayan ng poon. Si Maki, nahawakan daw ang dulo ng krus habang nasa Hidalgo ang andas. Masarap po sa pakiramdam na nakahawak po ako kay Poong Nazareno. Maginawa po lahat po ng panalangin ko. Dinasal ko po sa kanya. Alam niya naman daw na bawal sumampa, pero sumubok daw siya dahil bahagi ito ng kanyang panata. May ilang deboto naman na nanghihinayang dahil hindi na sila nakalahok sa traslasyon. Sabi ni Sonia at Jennifer, hindi nila inasahan ng mas maagang pagtatapos ng prosesyon kaysa sa kanilang inaasahan. Actually, midnight pa kami. Tapos umuwi lang kami, tapos bumalik kami ngayon. Akala ko matagal pa, alas 8. Alas 7 dumating na pala. Kasi dati 11 in the midnight, minsan 2 a.m. inaabot pa ako eh. Kasi before, di ba, natatapos siya umaga na madaling araw. Naabutan pa namin, but this year, hindi namin siya naabutan. Hindi man nasilayan ang andas, ikinatutuwa pa rin daw nila na natapos ng maayos ang traslasyon. Nanghinayang, pero at the same time, mas okay na rin kasi walang aberya. Kasama ang kanyang pamilya, nakikinig sila ng misa sa Quezon Boulevard. Puno na kasi ang simbahan kaya maraming deboto ang hanggang labas na lang. Samantala, tambak na basura ang iniwan ng mga deboto sa palibot ng Quiapo gaya sa Quezon Boulevard. Tuloy-tuloy ang nilinis at hinakot ng mga tauhan ng Manila Department of Public Safety at MMDA. Normal na yung sitwasyon dito sa Quiapo. Katulad po ng nakikita nyo, may mga debotong dumarayo pa rin dito at nagpapatuloy kasi ang 6 a.m. Mass. May mga inabutan pa kami naglilinis hanggang kaninang madaling araw. Pero kung titignan yung kalakhan ng Quezon Boulevard, pati mga nakapalibot na kalsada at kalye, katulad ng Villalobos, Carriedo ay malinis na po at cleared na. Malaya na ring nadaraanan ang parehong north at southbound ng Quezon Boulevard. Yan ang unang balita mula rito sa Quiapo, Maynila. Ako po si Darlene Cai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.